Noong January 5 of 1899, naglabas si President Emilio Aguinaldo ng kanyang manifesto or counter-proclamation regarding benevolent assimilation na inilabas ni US President McKinley. So, ang tanong, ano ba yung benevolent assimilation? Sa benevolent assimilation, sinasabi na ang mga Amerikano ay dumating sa Pilipinas bilang kaibigan rather than mananakop. Also, ang nakalagay sa benevolent assimilation, sinasabi din na ang Amerika ay willing ibahagi ang kanilang nalalaman sa edukasyon, sa demokrasya or form of government, at ang mga iba pang bagay. Pero, mananatili tayo sa American rule. So, picture this. June 12 of 1898, nang idiniklara ni President Emilio Aguinaldo na tayo ay malaya na sa pananakop ng Espanya. So for 333 years ang Pilipino uwaw na uwaw sa kalayaan. And then 6 months after, by virtue of Treaty of Paris, December 10 of 1898, the Philippines, Guam, Puerto Rico, and Cuba were ceded to America by $20 million. So, during those times, ang Pilipinas at ang Amerika ay magkakampi pa laban sa Espanya. So, yung pakiramdam ng mga Pilipino na mabitray during those times, or si Emilio Aguinaldo to be exact, masyadong strong. Kaya nga sabi ng mga maraming political analysts na the Americans were wolves masking as a sheep. Kasi parang tutulungan namin kayo makalaya and yet we will be under the American rule. So ganun yung sitwasyon or feelings or sentiments ng mga Pilipino. Now you know.